Ako nang taga-salita tayo ka na mali. Nagsinangkot ni man na to, yung na jay Manila, yung nalaman namin matipkot Manawen. Kaya nanimpi man na to yung sa mga ijay bagyo, diretso di tayan ko. At di bakit kanayon nga ag-isesend yun, may tuwag sapa, so kaya kapagulot piman di kami, ang nag-isestorya kami kanya na. No? Nabayagmit nga gayong karegoy, so pagdating may isang instructor ko, sumag naman ng mga panaway. At nakita ko natin puso naman, siguro, nakita naman kay reduction, at di bakit? May dito isim lang, ako na kanya. Sanakan mo ngay nga malapudan nga umay. So ako na sige na yung may ako na. So yesterday, I actually received a message from him telling me that he's already at the station going out to Baguio. Ako na, okay, no problem. May ka. Yung already ikaw ma'am, at around 12 midnight na ka. Dapat di alas 12, so nagkakapi kami. Istorya, alat ng mga saka mabigat, mga tao after lunch, alat sa kasawa. Ang mo, kahit sa akin, narabitin mo ka. Importante, at ang hindi na, iti ko natin yung matadagsan ng puso na, iti panawin na kakasya. Kati ko natin gusto magayam. So, it's my pleasure to introduce to you, Dr. Oscar Bersara. From the Green Pastures. Hello. Hindi ko po kaya yung speaking in tongues ni Pastor William. So, if you don't mind, I would like to speak in Tagalog and English kung pwede. Nahihirapan din po ako sa English. Okay. Anyway, sa hapon po na ito, hayaan po muna ninyo na nawa ay matanggap po ni Pastor William at ng family. Family. Pwede pong tawagin yung mga anak, yung pong mga dito po sa harapan. Dito na lang po sa harapan. Segue po muna. Galing po sila na, I think, clinic para ipatingin ng bata. Ingatan po natin kung sino po ang mayroong baby sa inyo, kasi sa bahay, ingatan po ninyo. Medyo umaangat po ngayon ang sakit ng mga baby na ganyan. Nilalagnat na lang bigla. 38, 39, ganun po. Ay, doon po. Promise ko. Opo. Kung kaya mo yung gitara, Yung isang babae. Oo, na. Ang mga asawa, andyan na po. Sige. Ang ginagawa po kasi natin ay we will be celebrating the life ni Albert. Sorry po. Kasi ang ginagawa ko po na technique pagka ganito para malakas ang liver ay medyo binabawasan po natin yung lungkot ng mga lahat ng mga ikanga ay nag-grieve. Okay? I was here kagabi po. Pagdating ay kinamusta ko po si Pastor, nag-usap po kami ng bahagya. After so many years na wala kaming communication, ay nakapag-communicate kami kahapon. Alam niyo po nangyari? Dahil sa usapan namin na yun, lumindol kaninang maga, naramdaman niyo po ba? Yung lindol? Mga 6 to 4, lumindol, medyo malakas. Okay? Sino po nakaramdam ng lindol? Yun siguro yung may Holy Spirit, ano? Yung mga walang nakaramdam, baka natutulog din yung Holy Spirit.
Okay? So medyo I'm lightening the mood. Okay? Inaalis po natin. This is for Pastor William. At of course, ang mga anak. Mahirap po talaga ang mawala ang someone na you love. Okay? Talaga mahirap. Sa science, sa psychology, kung ikaw ay, halimbawa, ang mag-asawa ay nawala yung kanila pong mga kaibigan, kumare, or what, okay lang yun, nakakatawa pa sila eh. Okay? Nagtatanungan pa yan, magkano bibigay mo? Yung ganun eh. Okay? So, medyo maliit lang yung problem nila psychologically sa kanilang sarili. Pero kapag ka ang namatay, ang palis ay ang iyong anak. Anak. Okay? Mas malaki. Okay, lalo na po tayong mga nagkaedad, mas mahirap po sa atin yung tayo ang maglibing sa ating mga mahal sa buhay. Di po ba? Pagka ang nawala naman ay, halimbawa, ay yung magulang at yung mga matatanda, lola, halimbawa, lolo, medyo lumiit lang ng konti yung pain na nararamdaman. Okay? Pero kapag ka po ang nawala ay ang asawa, then, biblically speaking, 1/2 of your life was lost. So that's what I felt when I was talking with Pastor William last night. Matapang lang yan. Talaga matapang yan. Okay? So siguro para po sa inyo, what he wants you to see is ang pastor po ninyo is a fighter. Ang pastor po ninyo ay kanga victorious. Maski yung ganitong kamatayan, victorious siya. Pero, I'm sorry to tell, pero maski po ganyan siya, meron po siyang kahinaan. Lahat po ng asawa may mga kahinaan. Okay? So, dyan po ako papasok later on. Okay? Yung mga pains na nararamdaman, yung mga pains na nararamdaman, mas malakas pa siguro yung boses ko. Doble bayad, ha? Okay. Ay. Mas maganda. Hello. Hello, hello. Hello. Can everyone hear me? Okay. So, para sa inyong pastor, I would like to dedicate ito pong ating magiging ikangay message for the day. Okay? Known him since 1995. Was it? Nagkaroon po ng Bible College kami dito sa Baguio. I am from Manila. Meron po tayong seminary doon for pastors, for church workers. Okay? First time kong ma-meet si Pastor ay dyan po sa may plaza, dito sa may harap ng palengke. Sinoga niya agad ako. Pastor, naniniwala ito sa ganun. Di ba mali yun? Nagganon kami ng mga pastor. Nag-usap-usap. Ilang araw din po yun na ganun. Siya tawa lang ng tawa. Noong mga panahon na yun. Nung naggaganonan kami, parang sabong, ganun. Pero that started the movement para magkaroon po ng formal studies ng mga pastors dito. Nahinto lang po yun nung nagkaroon ng itong pandemic. Doon lang po nahinto. Marami na rin po na nakapag-aral sa mga grupo nila. At meron pa pong mga ibang grupo. Okay? Pero I believe, hindi muna tayo papasok ngayon doon sa ating mga pinag-aaralan. Rather, ang pag-aaralan po natin ay itong salita ng Panginoon, pero i-apply ko po sa present situation. Okay? And I believe this is just timely for each and every one of us. Kagaya ni Paul. Kilala niyo po si Paring Paul? Oh, kumpare mo? Ha? Nag-speak agabi. Okay. I believe, Apple din. Oh, kaya pala ganun. Itong magkakatabi na to, yung isa dito, yung isa naman, ginanito ang buhok eh. Ang ganda ng tubo. Well, anyway, si Paul, he was speaking in 2 Corinthians chapter 4, and ito po ang kanyang personal na experience sa kanyang buhay.
Kilala po natin si Paul, hindi po ba? Sino nakakakalala kay Paul? Hindi naman personal, kayo naman, kine-personal nyo. Yun ang babasa natin. Sino po ang nakakaalam ng buhay ni Paul? He was a Pharisee, right? Ewan ko kung naituro ito. Ano ba ang isa sa mga qualification outstanding qualification ng Pharisee? Pharisee. Alam niyo po yung Pharisee? Hindi din. Nasa Bible po yun. No? Ito po yung isa sa mga grupo ng mga Hudyo. Na ito po mga taong ito, sila po ay nag-aaral ng salita ng Panginoon. May Old Testament na po nun, di po ba? Sino po ang natulog kagabi? Pwede ba? Gumising na kayo. Ako po ay hindi pa natutulog. Magbuhat ng dumating ako kagabi. Wala pong ano. Okay? Hindi pa po ako natutulog. Hindi po po naipipikit ang mata ko. Pero buhay na buhay po. Okay? Pag natutulog kayo, ako rin po ay magpipreach nung natutulog din. Kaya nyo? Okay, kung hindi, ito po. 2 Corinthians chapter 4. Ito po ang personal experience ni Paul as a Pharisee. As a Pharisee, he was before a Jew. He was before a talagang religious fanatic na mga Hudyo. Okay? Kung meron pong religion na pinakamalapit sa kalooban ng Panginoon, alam niyo po ba kung ano? Ano? Born again? Ooh, where? Hindi. The nearest to the heart of God is Jewishness. Jew. Si God mismo ang nagbigay. Ito gawin nyo, ito gawin nyo, ito ang gawin nyo, ito ang gawin nyo. Okay? Kaya ito mga Israelita, ito mga Hebrew, ang naging propaganda nila, puro utos, puro utos, puro utos, puro utos. Okay? So yan po ang kanila pong mga pinag-aaralan, mga Hudyo. As a matter of fact, nag-aral pa po ng, kumbaga, nag-masteral, nag-doctorate si Paul. Ano po ang kanya pong pinag-aralan? The Old Testament, God. Under the Jewish system. Okay? But, ang pinakamasarap dito is, he studied under, hindi kay Pastor William, mali yun. Okay? Under, sino yun? Sino salita? Salamat ka, kapatid. Inaalihan ka ng Panginoon. Okay, ginagay. Si Gamaliel. One of the more famous na teacher noong mga panahon na yon. Dalawa sila. Okay, pero si Gamaliel lang mas, kaya sabihin natin mas proficient sa Jewishness. Nung naging Christian siya, okay, ay hindi pa, dalawahin ko na po yung kanyang ang ikalawa na karakter ng isang Pharisee, dapat meron siyang pera. Okay? O, tatandaan nyo, hindi ko sinabing dapat ay, ano siya, yung nasa DWH, ano yun? Kontraktor, hindi Pero mayaman po sila. Mayaman sila. Hindi ka pwede na maging Pharisee if you're not married, at saka kung ikaw walang family, then hindi ka Hudyo. Hindi ka pwede maging Pharisee. O ito po ngayon ang nangyayari sa Israel. Nung naging Christian si Paul, kailan po siya naging Christian? Saan siya naging Christian? On the way to Damascus. Oh, very good. Okay, very good. So, naging Christian po siya. Pag uwi niya sa kanyang bahay, ito po ang ilagay niyo sa isip ninyo. Christian ka na, ha? Mula ngayon, hindi ka natutungtong ng bahay. Mula ngayon, wala ka na pag-aalis sa loob ng bahay nito. Eh, paano anak? Wala ka ng anak. Wala ka ng asawa. Yun po ang kultura nila. Pagka umalis sila sa pagiging Hudyo, naging Christian siya, naku, lalo na Christian. Ganun po ang nangyayari. He was typecasted. He was thrown out ng bahay. Wala kang dadalhin. Kung ano yung suot mo, yun lang. Okay? So, wala pong problema kay Paul. Wala. Ginawa niya kung ano ang ipinag-uutos ng Panginoon sa kanya. Alam niyo po ang inuutos ng Panginoon sa kanya? To bring the gospel
to ang gagaling talaga. Pastor, mga tao mo ba ito? I-pray natin, masira na yung building. Para ubuhin na tayo ng langit lahat. Okay. So, nangyari po yung ganon. Talaga po, tinapon siya outside of the home. Tapos lumabas na lang siya ng lumabas. Turo na turo na turo na turo na turo. Lang kung ano ang tinuturo ni Kristo. Okay? Very good. Okay? Kay Kristo na ngayon ang tinuturo niya, hindi na yung kay Gamaliel. Ang tinuturo niya dati na kay Gamaliel, dumating doon sa point na all of this is trash. All of this is garbage. Okay? So ano po ang nangyari ngayon kaysa kanya? Okay? Again, pupunta po tayo sa 2 Corinthians chapter 4. Okay? Ito po ang nakikita niya. Ito po ang mga nangyari sa kanya. We are hard-pressed on every side. Ano po ang hard-pressed? Pinalansya sa tagiliran. Ipit na ipit. If I can only, alam niyo po yung thlipsis. Pastor, ikaw, may Greek. Thlipsis. Okay? Ito si Paul. Okay? And these are the problems of everything. Okay? Ito si Paul. Thlipsis. Nandun siya sa loob, pinipit pa siya ng gusto. Hard-pressed. Meron po ba ngayon Christian na gano'n ang nangyayari? Just because you are a Christian and you are doing what God wants you to do? Meron pa po bang gano'n? Sino po ang nakaka-experience ng gano'n? Because you're a Christian, ganyan-ganyan. Yung kapitbahay mo, parating kang chinichismis. Maraming sinasabing hindi magaganda sa iyo. Wala? Hindi siguro para sa inyo ang sermon na ito. And then, he was perplexed. Ano ba yung perplexed? The point na, bakit nangyari ito? Ako naman nagtatrabaho para sa Panginoon. Ang ginawa ko nga sa sarili ko ay ako ay mistulang dulos. Narinig ko kanina yung dulos eh. Ano ba yung dulos? Yun ang plural ng maraming dulo. Ano ba yun? Ha? Ano? Mas maganda pa ang slave. Mas maganda ang slave. Kasi yung slave, merong bayad yun eh. Ang dulos, alilang kain. Kung may sakit ka, dulos ka, slave ka, maski may sakit ka. O ito mo yung mga dyan, ang tamad-tamad mo. Okay? Linisin mo yung kalye. Okay? Magwalis ka. Habang nagwawalis ka, magplantsa ka. Yun po ang dulos. Walang right yung tao na yun. Okay? Nagtatrabaho sa Panginoon, ba't ganun ang nai-experience niya? Siguro parang si Pastor William, busy itong taon to eh. Okay? Akala mo, magaling maglakad eh. Lakad ng lakad. Then dumating ang bagay na hindi inaasahan. Lord, ba't ganon? Kayo po ba nagtanong na ng ganon sa sarili niyo? Okay, God. Lord, ang bait-bait ko naman ah. Ba't nangyayari ito? Siya pa naman yung mahal ko. Alam mo naman, Lord, ang turing ko dito, he's a bundle of joy na ibinigay mo. Tapos kinukuha mo. Ang bihira ka, Lord. Dumating na po ba tayo sa ganun? Mangyayari yon, at pag nangyari, then, paris ka rin ni Paul. You are perplexed. Pero ang masarap kay Paul is this. Just because the power of God is in him, he was not in despair. Ang sabi niyo po dito, perplexed but not in despair. Ano ba yung despair? Nawala na ng hope sa buhay. Meron bang mga Christians dito na sometimes nat-attempt na mawala yung iyong hope? Meron ba? Pastor Michael, ikaw, dumaan din to sa butas ng karanyom eh. Pero hindi naman siya kamelyo. Okay? Yung iba nasagasaan, nasira ang paa, nilagyan ng bakal. Okay? Ako po ay, sa totoo lang, ako po ay mayroong pusong bakal. Sino dito may pusong bato? Ako po may pusong bakal. Literal yun, may bakal po ang puso ko. Okay?
It has to cost me more than 1M. Pastor, may 1M. Wala akong pera. Okay? Wala po akong pera nung naoperahan. Pero ang pinakamaganda po dito is that before na ako ay ma-operate sa PGH, sabi ng doktor, ito maganda para sa kanya eh. Pastor, kailangan natin ma-cash out agad, 800,000. In Jesus' name, I rebuke you. Okay? Ura-kara, hu. Hu-kara-kara, hu. Okay? Wala rin effect. Siningil pa rin ako matapos ang operation. Okay? Pero ito po ang masarap. Na-operahan po ako sa puso. Biniyak po ito, magmula rito hanggang dito. Tapos sinopen yung ribs. Then kinuha po yung puso. Ewan ko kung magluluto yung doktor, inatakado niya yung puso, dinalis yung sira, ginawang bukis lang yun eh. Nagkamali ka dyan. Okay, puso ito eh. Okay? Igado. O pwede igado. Okay? Tapos nilagyan ng bakal. Okay? Sabi nila bakal. Pero pag tinitingnan namin, pagka pinakikinggan ko, parang lata. Parang lata. Kaya po bawal sa akin yung, kung magbibigay kayo ng bunga sa akin, okay nang nalaman na huwag po ninyo akong bibigyan ng kulay green, kalaban ko po yan. So ang tanong ko, bakit ganon, Lord? Okay? I've been in the service for about, ngayon I'm going 38. Okay? 38, wala po akong hinihinging sweldo. Nagtuturo po ako sa mga estudyante. I give out bachelor, I give out masteral, I also give out doctorate. Okay? Libre po yun. Libre. Okay? Tapos, yun ang banat sa akin ngayon. Ang puso ko binigyan ng bakal. Kayo, ang mangyayari yung ganun sa inyo, anong gagawin ninyo? Anong tanong niyo sa Panginoon? Yung mga narito, alam ko kung ano kaya niluluto? Nangamoy. Perplexed. Nangyayari po ito sa Christians. Hindi po exempted ang Christians. Okay? Maski pastor ka, maski obispo ka pa, meron dito nakita ko minsan, nag-ano ng mga tao. Arkobispo. Ewan ko kung paano naging arko. Okay? Pero nilagyan nilang bispo. Arkobispo. Okay? Bishop. Ha? Archbishop. Archbishop ba yun? Wala naman doon sa Bible. Kaya, Yung mga tao, nakatoga sila, ang galing. Okay? Doon sa teacher's village, teacher's camp. teachers ka. Oo. Tapos, andito na, tinawag na sila ng president ng college. Dumating. Ano po ito yung para sila ay maging pastor, maging bishop, at saka archbishop. Yung pastor, walang linya. Okay? Yung bishop, 2 linya. Yung archbishop, 3 linya. Ba't parang wala akong reaction? Yung pong mga ganun kasi, pang eskwela yun, hindi pang pastor. Okay? Nagbayad pa sila. Okay? Ako ang na-perplex. Bakit nakakaganon tong taong to? Ba't nagbabayad? Okay? Ang alam ko, kung ikaw may pastor, tinawag ka ng pastor. Tinawag ka ng Panginoon. Right? So, kung may mangyayaring hindi maganda, dapat yun, nakapasok na rito. You should never be perplexed. Okay? And then, tuloy-tuloy na po natin. But not in despair. Persecuted. Meron ba napipersecute dito? Meron. Baka naman, ang persecution, kasi Kristiyano ka. Okay? Naging matino ka. Dati contractor ka, ngayon hindi na, umayaw ka na. Tapos sinoli mo pa yung perang nakuha mo. May tubo pa. Okay? Hernandez. Ay, huwag mo kayo maglalagay ng name. Okay? Ha? Huwag na natin ganun din. I do hope na nakaka-relate po tayo.
Okay? Persecuted but not in despair. Yes. Have you heard of the wars sa Middle East ng Christians? Narinig niyo na po yung Druze na tribe. Nung ang Syria ay nagkaroon ng panibagong leader nila, lahat po ng mga Druze members at saka mga Christians pinagbababaril. Okay? Yung mga Christians, pati mga Druze, pinalalakad sa kalye ng paluhod. Tapos pinapalo sila ng pinapalo. Just because they believe in Jesus Christ. Gusto niyo po masubukan? Gusto niyo po bang mas malaman kung talagang Kristiyano kayo? How will you react kapag gano'n ang ginagawa ng ibang tao sa inyo just because you are a Christian? Okay? And then, sabi, persecuted but not abandoned. Hindi ko na iyan yung ibang word. Struck down but not destroyed. Talagang binambo siya si Paul. Okay, talagang pinahirapan ng gusto. Inalis ang yaman, inalis ang posisyon. Wala na siya. Okay? Homeless person. Pero okay lang. Okay, kay Paul. Why? Kaganon niya si God. Kaganon niya si Lord. Alam niya, ginagawa niya kung ano ang kalooban ng Panginoon. Okay? So, okay na po ba sa inyo ma-persecute? Pwede na po ba sa inyo ay magkaroon ng mga ganung mga afflictions or what? Now, kaya ko po yun sinabi, gusto ko magsimula na ng sermon. Okay, chapter 5. Kasi yung mga nangyayaring ganon, ano ang the end usually? Kamatayan. Okay? Buti nilang alam ni Paul na talagang darating ang pagkakataon na talagang mamamatay siya, mawawalan siya ng buhay. Okay? Now, ito po ang kanyang sinulat. Chapter 5 ng 2 Corinthians. Now, we know that if the earthly tent we live in is destroyed, so after all of those sufferings, after all of those things na na-experience niya na hindi maganda, alam na niya, ina-anticipate na po niya. Anyway, this life is not ours. Anyway, this life is not under our control. Okay? Gusto kong itanim ninyo sa inyong puso. Your life, hindi ikaw ang pumokontrol yan. Okay? Huwag mo sabihin, yumaman ako. Natagpuan ko ang ginto ni Yamasita, kaya ako yumaman. Huwag niyo pong sabihin ganon. Ipinaalam ng Panginoon kung saan mo yan kukunin. Dahil gusto niya lang i-bless ka. Okay? Nevertheless, hindi dapat mawala yung ating isipan na darating yung the worst thing na sinasabi ng mga buhay. Yung sila ay, ang mamatay. Darating po yun. Now, ito dapat ang makita natin. Sino rito ang handang talagang pumunta ng langit? Lord, no? Kunin mo nga, Lord. Kung hindi handa, kunin mo, Lord. Pakita mo, makapangyarihang ka. Okay? So lahat po tayo ay aabot sa ganun, right? Pero ito dapat ang makita natin. Okay? Ano sabi niya sa 1:5:1? We know. So alam na alam po ito ni Paul. Eh sinabi sa kanya ng Panginoon ang ginawa naman ni Paul, itinuturo yan. Ang kamatayan, tinuturo po ng Panginoon. Okay? Sino rito ang natatakot sa kamatayan? Wala rin. Talagang ano? Okay. We know that if the earthly tent we live in is destroyed, yung pong word na destroy dito is physically mawawala na ang buhay. Okay? Physically ay hindi na siya pwedeng makita pa dito sa mundong ibabaw na ito. Okay? Naglaho na, naghiwalay na ang kanyang katawan at saka ang spirit. So yun. Dead na po yun. Okay? The third kind of death. Now, the second lang pala. So dito po sinasabi ni Paul, talagang darating pala ito. If the earthly tent, now look at this, ang tawag niya sa katawang ito, tent lang. Ano po ibig sabihin ng tent? How will you characterize a tent?
Nakakita na tayo ng tent, di po ba? Sorry naisip ko para akong Baptist. Tent, kahit sagad yun 10%. Wala namang percent. Oh, si mother, dinadagdagan eh. Tent lang. So, ang tinitignan ni Paul is ito pong katawan ito. Yan, katawan na yan. Okay? Huwag mo sabihin sexy, huwag mo sabihin maliit, huwag mo sabihin malaki. Ang tingin ng Panginoon dyan, tent. Ano ibig sabihin? Tinagalog, katawang lupa. Hindi ko naman sinabing Tagalogin nyo. Okay? Ang ibig sabihin, mahina. Madali pong maapektuhan. Mainit pag nasa loob ka, pag nasa desyerto. Malamig naman sa loob pagka nasa yelohan. Pagka malakas ang hangin, madali siyang iganon. So, hindi fixed. Pagka umuulan, anong tingin nyo? Sa loob ng tent, mababasa ka rin. Okay, mababasa ka rin. So, hindi po matibay, hindi po maganda, hindi po maayos. Itong katawang ito. Kasi ang comparison ng Bible is, this is just a tent. Hindi po ito permanent. Hindi. Okay, kaya yung mga gustong magpa-sexy, kung yan ang binigay ng Panginoon sa iyo, wala kang magagawa. Okay, tanggapin mo. Tent ka lang. Sa harap ng Panginoon, tent lang tayo. Kaya ko po sinabi, ewan ko kung bakit yung iba. Sorry, hindi para sa inyo Yung isa, kulay green yung buhok dito. Dito naman kulay violet. Ganun. Okay? Tapos sa mga kilay dito, ang hahaba, mga 1 inch. Ganun. Parang pilit mata ng bata. Tapos sa mga katawan, grabe. No? Yung babae, naging 3. Kasi ang sinabi niya, enhancement. Naging 3. Yung iba naman, lalaki. Okay? Dito ang takambok ng pit nila. Okay? Yung isang pamangkin ng misis ko, nilalagyan ng dyaryo. Yung pit niya. Why is it na ang tao, yung natural na tao, ay addicted sa pagpapaganda ng sarili? Alam niyo po, ang pinaka-bottom line sa God, hindi mo kasi accepted yung ibinibigay ng Panginoon sa'yo. Correct. Kaya gusto mong baguhin. Correct. Tama po ba? Mag-sorry kayo sa tinamaan, ha? Okay. So here, if the earthly tent we live in is destroyed, so in Paul's mind, talaga palang masisira. Talaga palang mawawala, mawawarak. At hindi lang yun, madaling maapektuhan ng kung ano-anong mga bagay. Di po ba? Sino rito, be honest natignan ka lang ng asawa mo ng medyo pairap. Gusto mo na sapakin. Gusto mo nang batuhin ng baso. Okay? Okay, huwag ng asawa, sige, kapit-bahay. Tapos alam mo, chinichismis ka pa niyan eh. Tapos kung tignan ka, ganyan. Okay, mula ulo hanggang paa. Okay? So, yan po ang kasama sa mga nakaka-affect sa buhay na to. Pero huwag kayong mag-alala. Maski ano pa mangyari dyan, darating yung point na, katulad niya, masisira yung tent na yan. Payag po ba kayo? Na umabot tayo sa ganito? Sino payag? Sabi nung saan siya. Tinuturo katabi siya. Turuan. Okay? Okay. If we live in this, if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God. Nakita niyo po ang pagbabago? If this tent, this body, this physical body, this earthly body is destroyed, then ano po ang sabi ni Paul? Meron po ba kayong Bibles? Sino po ang mayroong gadget? Alisin niyo po muna sa FB. If this earthly tent we live in is destroyed, we have a building. So ano ang kapalit ng tent na ito? Katulad ni Sister Beth, okay, nawala na. Yung tent na yun. Nakikita ko si Sister Beth. Napakabait. Pagka kape agad. Para akong adik sa kape. Tingin niya sa akin, adik eh.
Kape. Pastor, kape pa. Ganon, okay? Napakabait. Tsaka ano, kung hindi mo kakausapin, hindi yan bubulong. Okay? Hindi magsasalita. Ang tingin ko is that, maski anong nararamdaman niya, parang kinikim-kim niya lang. Pero God is so good, inayawan na ni Lord para sa kanya, itong tent na ito, Elizabeth. Nakikita lang natin ganyan, okay? Pero in the eyes of God, this is the reality. Sa tingin ni Lord, hindi na yun ang kanyang body. Ang tawag ni Lord is building from God. Ano po ang katangian ng ibinibigay ng Panginoon o binigay na ng Panginoon sa kanya? Ang sabi po dito, verse 1b, eternal house in heaven. Hindi po ito yung bahay sa langit. Rather, kung saan naroon si Beth ngayon, si Sister Beth ngayon, si Mama, okay, yung mga friends natin, yung mga kaibigan na kung saan-saan, ka-office mate, ang tingin ng Panginoon sa kanya ngayon is, now, she's a building. Mas matatag. Ano kaya ang unang gagawin ni Sister Beth nung nakuha niya yung building niya? Alam niyo kung ano? Ang tingin ko, Hallelujah! O yan, nagising yung mga natutulog. Ibig sabihin yung boses niya ngayon, ginagamit niya na ngayon to honor God, to give God all the praises. Kaya na niya ngayon na magsalita ng malakas. Kaya na niyang sumigaw ngayon ang pangalan ng Panginoon. Kaya na niyang purihin ang Panginoon ng malakas. Hindi katulad dati. Hallelujah. Diba? Ganun siya eh. Okay? Ako mismo po ay parang may bahid ng awa. Alam ko, hirap na hirap yun. Hirap na hirap yung gano'n. Ang mga babae tatanungin natin, okay ba na mawalan kayo ng boses? Sino rito mahilig sa cellphone, nakikipag-usap, okay, chismis? Okay? Tapos nawalan ka ng boses, tinataas mo yung volume sa cellphone mo. Sister, nandiyan ka pa, sister? Hindi ka narinig. Ang hirap. Okay? Nangyari po sa akin yun. When I was operated on sa heart, tinanggal yung mga hose. Meron pa nga pong kuryente eh. Linya ng kuryente dito. Sabi ko, hindi ako makapagsalita eh. So nakita ng doktor, sumesenyas ako, kuryente talaga. Okay? Pastor, ano po yan? Pagka humito yung puso mo, nalagyan natin ng kuryente. Ang alam ko kumata yan, sila elektrika. Wala akong narinig na kukuryentehin ang puso mo. Direkta. Okay? At hindi ako makapagsalita. Ang hirap makipag-communicate pala ng gano'n. Wala ako naman. Ganun yung mga bilang kay PT eh. Okay? Ang hirap. But now, God has given Sister Beth that very special privilege. The first words na ilalakas niya, salamat, Panginoon! Ay, ano ba sa ano yung Ilocano? Yaman na. Ha? Agyamanak ako, Diyos. O yun. Ano na? Okay? Na-express niya at narinig ng Panginoon. Because nawala na yung tent. At hindi lang to, ang sabi dito ay eternal. Ano ba yung sabihin ng eternal? Walang paghinto. May beginning. Okay? Kailan ba siya namatay? That was the beginning ng kanyang eternal life. Doon. Kailan magtatapos? May expiry ba? Walang expiry. Forever nandun na siya. Okay?
ang pray natin, makita natin siya. Okay, makarating din tayo ng langit. Yung mga nandito ngayon, pray natin yon. So, we have a building from God, an eternal house in heaven. Hindi na sa building na to. Okay? Hindi na sa kung saan dati ay namamalagi siya. Okay? Kaya yung iba, huwag na po kayong matatakot na pumunta sa kanila pong bahay sa baba. Okay? Wala na po si Sister Beth. She is enjoying her life with God. And permanent, eternal po yun. Okay? She could talk to God. She can say so many things to God. Ama, bantayan mo naman yung asawa ko. Bantayan mo naman yung aking dalawang lalaki. Pati yung aking babaeng anak. Pati mga ako, Lord. Bantayan mo naman po. O kaya ipadala po yung mga anghel. Okay? And ito, I believe this. Lord, magpadala ka ng mga special representatives, special angels para sa mister ko. Tinan mo, Lord. Malungkot yan eh. Okay? Umaasta lang na matigas yan. Pero alam ko siya, Lord. Kilala ko yan. Asawa ko yan. Malungkot siya. And that's very, very true. That's very, very scientific data. Malungkot kapag yung kalahati mo ay nawala. Okay? So, ganun po ang kaganapan. Okay? Meanwhile na naman, we groan, longing to be clothed with our heavenly dwelling. Binibigyan po tayo ng direction dito ng Panginoon. Yes, nawala na siya. Okay? Alam natin, nasa langit siya. Alam niyo po ba? Sino nakakasigurado? Nasa langit siya, Ate Beth. Di ba binayaran kayo? Bakit walang tapas kamay? But I know, okay, I believe, from what I saw, okay, yung paglilingkod lang niya sa mga kapatiran, sa church, okay, ako lalo kay Mr. She is a fine lady. She is the Bible lady sa Proverbs. So she deserves na talagang mauna na siya na pumunta sa kanyang mansyon sa langit. Tayo, we will still undergo yung mga pains. We will still undergo the problems. We will still undergo yung mga eclipses ng buhay. Right? We will still be there. Nandito pa rin tayo eh. Okay? Pero ito po dapat ang ilagay natin sa ating isipan. Ano sabi? Meanwhile, we groan. Okay? Longing to be clothed with our heavenly dwelling. Building din. So we have something to do. Okay? Payag ba kayo si Sister Beth lang ang nasa langit? Payag ba kayo? Sino payag si Sister Beth lang? O kayo rin, gusto niyo rin mapunta ng langit? Mangyayari pa rin po yun. We will still grow. Magkakaroon pa rin ng mga paghihirap. Okay? Magkakaroon pa rin po ng mga eclipses. Magkakaroon pa rin po ng mga problems, trials lalo na. Okay? Like for example ngayon, ito, scientific na naman to. Okay? Di nawala na nga ang kalahati ni Pastor William, right? Ito po ang isang fact na dapat maging conscious tayo. Sa isang family, okay, pagka po nawala ang nanay, nagkakawatak-watak na po. Maski yung mga magkakapatid. Sino po may alam na story na gano'n? Hindi na sila yung as close as when nanay was there. Sino ang may alam na gano'n ang nakikita sa ibang mga family? Okay? Nawawala na yung closeness, yung warmth ng pagsasama-sama. Nawawala eh. Pag nawawala ang nanay. Di ba rin mawala ang tatay eh. Andun pa rin ang nanay. Okay? Pero pagka nawala ang nanay, naku,
ang nasa-sacrifice ay ang family. So with that, okay, na po natin. Pastor William, Pastor, dito ka na nga sa harapan. Dito ka na sa harapan. Okay. It's undergoing something na maski yung lakas niya, yung tibay niya, pwedeng makasira. I have seen in my ministry, malalaking tao, okay, nung nawala ang mahal nila na nanay, or asawa, or misis, bumigay po yung partner na lalaki. And even personally, okay, ayoko pong mangyari na si Pastor William ay mawala muna. Marami pa pong gagawin. Sino ba ang members ni Pastor William? Taas nga po ang kamay. Sino ba ang ma-attend ng church na ito? O nagsiserve sa church na ito? Taas po ang kamay, ba't nahihiya kayo? This is a very, very special moment. Okay? Gawin po natin ang service na ito ay hindi lang po pag-alala kay Sister Beth, hindi lang po yung pagtingin, pagtanaw sa mga kaganapan ngayon kay Ate Beth, din na rin po natin ang future. Okay? Ano ang pwedeng mangyari kay Pastor William? Marami pa siyang gagawin. Marami pa. Naniniwala po ba kayo? Doon na lang po sa mga churches na narito. Tapos yung pampoko, yung po, okay? Marami po siyang gagawin. Are we willing, doon po sa mga members na yon, nabigyan po siya ng mas malalim na pagtingin at pag-hear? Sino po ang willing na, Pastor William, kamusta ka na? Ganun lang naman minsan eh. Di po ba? Alam niyo po ba ang number niya? Sino nakakaalam ng telephone number niya? Cellphone. Facebook, Messenger. Hindi, taas mo kamay mo kung alam mo, para makita mo kung sino yung hindi. Kuha mo ng litrato kung sino. Para may ebidensya tayo. Siguro, walang bayad to ha. Siguro even at this point, naghahanap si Pastor William yung expression ng love. Sorry hindi kami ganun ka-close. Pero sa ministry ko po, ayaw ko ng mga taong parang naging talunan because of the ministry. I would like to motivate them. I would like to strengthen them. And ang pinakaunang ano po dito, hindi lang po yung family, mga members po muna. Ano ba yung pagkaumaga? Pastor William, kamusta? Kumain ka na ba? Pastor William, gising na, tanghali na. Pastor William, ingat ka sa pagdadrive. Malaking bagay na po yun para sa kanya. Amen? Maganda po ang kanyang ministry. Maganda po ang ministry. Lumalakad po siya, malalayo, di po ba? Kapag ka nauno yung lungkot sa kanya, well, Pastor William, ano to? Poboy din to eh. May sasakyang hawak. Eh, biglang nalungkot. Ba? Dinunggo sa bus. Okay? Titinin niya kung sino mas matibay. Sasakyan niya o yung bus. So, he needs your care. Amen po ba? He needs your love. He needs your encouragement. Pag nandito po sa taas, mga pastor, diba? Malungkot din. Malungkot. O kayo masaya. Malungkot kapag you are alone here. Malungkot. So now, part na po ito, okay? Gusto ko po muna na ipag-pray. No. Tanungin mo mga anak. Dito po tayo sa harapan para maipag-pray na rin po natin kayo.
Tapang ng mga mukha. Parang sa Pastor William. Iba na ang estado ni tatay. Diba? Iba na ang estado niya. At ngayon ay pumapasok po siya sa mas mahirap na estado. Mas mahirap. Okay? Kasi yung trabaho ni Sister Beth, siya na rin ang gagawa eh. Siya na rin po ang mag-aalaga, siya na rin po ang maglilinis, siya na lahat ng ginagawa dati ni Sister Beth. So nadagdagan. Okay? Mabuti na lang at may mga anak. Actually, mga in-laws. Sama kayo, uy! So, anong tatanungin mo? Parang ikakasal. Nagsosolo si tatay. Papa ng tao sa'yo? Papa. Dad. Dad! Ngayon magsusukot si Dad! Ganun eh, no? May emphasis. Are you willing na be part of your quality time sa ano? Nakita ko yung, narinig ko siya kahapon. Okay, tagina. Pag nalibing na, pwede na mag-girlfriend. Sabi ng kanyang anak, sasama ka sa libing, lilibing ka na rin. That only shows how much she loves her dad. It only shows na talagang napalaki ng mag-asawa ang mga anak na maayos. Tama ang kanilang affection para sa kanilang parents. Anyway, ang pagpapalakas ng Panginoon is ang nagmamahal sa magulang ay ano? Ang nagmamahal sa magulang ay merong additional joy, gladness, happiness, blessings sa buhay mo. Nagmamahal sa magulang. Okay? At talking about pagmamahal sa magulang, maraming forms ang pagmamahal na yun. Okay? Baka maglasing to eh. Baka minom. Tingin mo. Uy! Hindi nakakaso pa. Eh, nakakaso pa na to. Hindi. Baka makaway. Hindi. Parang hindi ka pakalala. Lalong mag-consigate sabi yung Lalo? mag-consigate na mag-reach Wow. doon baka doon siya Kung malaki makukuha ng lupa nito ha. Hindi talaga dapat. Hindi natin ng ganon ang ating mga visions ngayon. Okay? Increase your love sa kanya. Okay lang po ba? Masabi ko nga kagabi, I was sensing na talagang mabigat. Pastor, magbakasyon ka muna kaya sa church, saka sa mga activities. Okay? Kasi kung dito pa, sa baba, malulungkot ka eh. Malulungkot ang tao ko. Okay? So, isang linggo, di ba? Sa'yo. Isang linggo. May multo. Isang linggo sa'yo. Isang linggo sa'yo. So, gano'n ang ikot-ikot. Pag nagsawa ko, isang linggo ulit, isang linggo ulit, isang linggo ulit. Or better, ang dami na pupuntahan. Mga churches. Diba? Kaya lang siguro humanap pa kayo ng driver. Diba? Mas mahirap mag-drive yung taong nalulungkot. Tandaan niyo po yun. Okay? Mas malaki ang tendency na ma-meet nila ay accident. Okay? So, extra blessings, extra na gift para sa kanya, para maalis yung bigat, maalis yung pait ng pagkawala ng kanyang kabila. Okay po ba yung gano'n?
Tayo po yung mananap. Gusto niyo po bang ipanalangin sila? Tumayo po tayo ng lahat. I-taas po natin ang ating mga kamay. Okay. Pagpapala at akin ng Diyos sa ating Kristo Jesus. Kami po ay nagpapasalamat. Pinahiran mo si Nanay Beth sa mga batang narito. Papasalamat kami na dinalaw mo si Tito Beth. Siya ang naglingkod. Siya po ang nag-alaga sa mga batang narito. Minsan, ang daming trabaho ng Pastor William. Pero binigyan mo po ng pagtsatsaga, binigyan mo po ng pag-ibig si Ate Beth para lumaki ang kanyang mga anak na ganito. Mapagpala, umiibig, at talagang mahal ang kanila pong mga magulang. Ang dalangin po namin, Panginoon. Pagka po hindi na namin nakikita si Ate Beth, hindi na po nakikita ang katawang ito na ngayon nasa harap namin, ipagkaloob mo na yung pag-ibig ni Ate Beth sa kanyang kabiyak, sa Pastor William, ay ipamahagi mo sa mga anak na narito o sa hinihiling ko, Father, na extra love, extra care, extra mercy, extra understanding, O Lord God, ang ipagkaloob mong mapa sa kanila as they fellowship, as they gather together as a family. Ngayong kulang na po ang kanila pong family, kunan mo po, Lord, yung nawala na yun, si Ate Beth, sana po makita naman ni Pastor William sa mga anak niya rito, at pati na rin po sa mga apo. Hawakan mo po ang mga apo. Even now, Lord, that we are praying, Father, kaming mga anak mo ay nananalangin mula po sa langit, ipagkaloob mo na bumuhos ang iyong pong pagbabantay, ang iyong pong Panginoong pangangalaga, at pagpapagaling kapag may sakit po, Father, itong family mo ito, O God. And then, pakita mo po na ikaw talaga ang Diyos na nagpapala ng lahat. Lord, bless them fully because you have seen how they love Ate Beth at saka po si Pastor William. Hinihingi ko po, Panginoon, sa darating pong mga araw, linggo, buwan, or even years, magkaroon po ng mas iba at malapad na pangunawa ang mga anak sa mga kaganapan sa buhay, lalo na po sa mangyayari kay Pastor William. Pagkaloob mo ang mas malapad na understanding, O God, baka mamaya ay umalis si Pastor William, pumunta sa kung saan-saan, malalayo, dahil sa ministry, huwag mo kong pababaya ang magkaroon ng ampo o buhay ang mga bata na dito. Instead of that, dinadalangin ko. Sana po doon sa mga ganong pagkakataon, ma-miss nila ng gusto si Pastor William. Sa puso nila ilagay mo, sana umuwi ang tatay ko sa anin ngayon. At sana mabilang ko ng mas magandang buhay ang aking ama. Lord God in heaven, sa was nito. Pastor? Kilala mo po ang iyong anak, Pastor William. Hinihingi ko, Panginoon, pag-isahin mo sila. Itali mo sila ng pag-ibig, Panginoon, sa bawat isa. Itali mo, Panginoon, ang mas malalim na uri, lalo na Christian love, Panginoon, sa family na ito. And as they do so, I pray, maganap mangyari ang iyong pangako. Those who love their parents will be blessed. Sana po makita nila yung word, the blessings, the blessed. Makita nila, makapuhap nila ang talagang tunay na ganyan. Dahil yun ang pangako mo, Panginoon. So sa oras na ito, O Father, bago po mawala si Ate Beth sa aming pagigid o sa aming pong pananaw, sila po ay itali mo na, O Father, ng pag-ibig. Isang uri ng pag-ibig na hindi kayang sirain
ng circumstances. Isang uri ng pag-ibig na kagaya po ni Paul, naiipit na, nadudulog na, pero victorious pa rin, O Lord. So, saan po yan po ang maiwanan sa buong family dito? God in heaven, we are praying. From heaven, i-close mo ba yun, Panginoon, sa kanila? Release mo, Panginoon, ang iyong pag-ibig sa kanila. At sana, Panginoon, nakikita mo rin po ang mga members, ang mga naturuan, ang mga kamag-anak. Dalangin ko, bahagi sila sana, O Father, ng isang napakagandang family. Isang uri ng family na talagang ikaw ang sentro. Ikaw ang siyang nakaupo sa trono. At ang trono ay ang mga puso ng bawat isa. Lord God in heaven, we now receive all the praises and all the glory and all the honor. Worship is for you alone. This we pray and we believe in the mighty and glorious name of our Lord Jesus Christ. And everyone say, Amen. God bless all, everyone.